Gusto mong matuto isang tao, ilagay mo somewhere. Pressure talaga. Pressure. Isa lang yun eh. Pag nagkabalbas ka, mapapanot ka. Dati napaaway kami. Magtakbuhan yung mga Have you been into a position where na culture shock ka talaga? Culture shock? Ang gandang tanong yun ah. Parang shit, ano itong nangyayari? Ganito pala. Damn, culture shock. I think once na culture shock talaga ako nung nasa LA ako neto. Tapos may naging kaibigan akong itim. Okay. Oo, itim. Dalawa silang itim. Isang 6'3", isang 6'5". Malalaki. Imagine. Lalaki, mga itim sila. Tapos tuwan-tuwa sila sa akin kasi designer nga ako. Nasa music scene sila. Fashion and music, syempre. Diba? So sinasama-sama nila ako. One time, sinama nila ako sa apartment nila. Hindi ko alam, Hybe, nasa underground pala tong mga to. So underground galawan itong mga to. Dinala ako sa apartment. Sa apartment na to, lahat sila doon underground galawan. Kasi yung apartment na yun, hindi nanghihingi ng social security, ganyan. So, parang daily rate lang yung bayad, ganun. So, walang mga papel yung mga tao doon. Dinala nila ako sa isipin mo, 4 na building, ganyan. Tapos may gitna. Imagine ko na sasabihin niya, may nagpapak ba dyan? Wala naman. Hindi. Pinakilala nila sa akin yung main guy nila doon. May aso siya, parang si Kratos. Yung aso yung alala ko, laki talaga eh. Parang sa movie talaga, parang nasa GTA ka. Okay. Yung main guy, malaking itim, nakaputing sando, may gold chain na makapal. Sheesh. Tapos, nakapalibot, nasa gitna yung lalaking yun. Yun talaga. May aso siyang malaki doon, si Kratos naglalaway. Tapos may grill sa gitna. Tapos, may mga white chairs na nakapaligid, puro itim. White chairs, parang monoblock chairs nila eh. Parang ganun eh. Kala ko white na tao. Hindi, puro itim parang sila. Yun, okay. Parang kulto nga eh, pero itim sila lahat. Tapos, ribs, barbecue ribs, party, ganun. Kala ko may tinatanggalan sila ng ribs. Parang dark yung kwento, pero nagre-ribs lang naman talaga sila. Pero yung pakiramdam mo nga, nakakatakot kasi nga parang underground hindi na culture shock yung naramdaman mo, takot yun eh. Parang ganun eh. Kasi paano ginagawa ko dito, ba't ganito yung nangyari? Tapos, inabutan ako ng ribs, pare. Walang plato. Tayo na parang init ng ribs. Siguro ang kapal ng mga kali ng itim. Pagkakuha, kakain lang sila ng kakain. Ako, kumuha ko ng foil dun sa gilid eh. Doon ko nilagay eh. Pero syempre, hindi ka pwedeng mag-acting na naiinitan, di ba? Konyo yung dating mo nun. So, dapat gangster ka rin. O, kain ka lang ng ribs. So, may certain lakad ka bigla? Hindi gangster naman. Lang. Tama. Young G tawag nila sa akin eh. Young G? Ako lang yung iba yung kulay dun. Lahat sila itim. Pero may pas ka Asian ka eh. Ano na? Pwede pa yun. Pass yun, Asian ka eh. Pwede. May N-pass nga ako dun eh. May N-pass ka? Oo, meron. Kasi pag ako pumunta, tingin mo meron? Meron. Tapos nagpa-DNA test ako, tol. Meron ako 1% African. Dahil doon ka nagka-ano? Ngayon ko lang nalaman to. Pero noon kasi, parang tropa naman eh. So may N-pass na ako. Parang gano'n. Okay lang sa kanila. Daling mo lagi yun ha? Yung DNA. Sabi nga nila, daling ko daw yung DNA results ko eh. Lagi. Kasi nga, may N-pass ako. 1% African ako. Kalahirin kita, meron akong 0.9 Middle Eastern. Totoo? Meron. Check ko nga yung akin. Check mo yung sa'yo. Kung ilan yun sa akin. Tingin ko lalagas, Vietnamese, tsaka kung ano-ano. Yun, mataas yun talaga sa Pinoy. Chinese tsaka Vietnamese mataas sa atin. Mongolian. Yun ang magandang lahi. Mongolian. Di ba si Genghis? Si Genghis Khan, Mongolian. Pero nakasurvive ka naman? Naging tropa. Tropa naman sila. So, kinabahan lang ako kasi... Kailan ka kumalas sa grupo nila? Hindi. Nung bumalik ka na? Hindi, goods pa rin kami hanggang ngayon. Hanggang ngayon? 2014 yun, naging kaibigan ko sila. So, underground sila, wala man illegal? Marami sila. Sila yun. Hindi na ako umaano dun. Okay. Bahala na sila. Tutuwa lang ako, nakita ko yung underground, nakita ko yung minsan music mamumulat industry. ka sa mata, no? Oo, talaga. Dadaling ka nila sa house party ng Hollywood. Kaya ang hilig kong manood ng mga documentaries eh. Gusto kong mamulat dun sa mga angles or places or aspects sa mundo na hindi ko alam na even exist. Exactly. Diba? Kaya nakikipagkaibigan din ako sa mga lokal. Kasi feeling ko nanonood ako ng documentary. And in actual. So yung mga naging kaibigan kong lokal, pupunta ako sa bahay nila, makikita ko yung kwarto nila, makikita ko yung gamit nila, pakilala nila ako sa kaibigan, sa pamilya. Hindi ka kaya nila pag anuhan yan, dami mo na nalalaman, observant ka. Tang espiya ata to ah. Ako hindi naman, meron. FBI ata to. Dati napaaway kami. Kasi sa isang street sa LA,
Bawal Asian. Pinagmamasdan nila yung mga taong laging nandoon dahil teritoryo nila. So mga eme to, mga Mexicans. Tapos napansin nila, dahil yung kaibigan ko, lumipat dun sa malapit sa tinitiran ko na kamag-anak ko. Lagi kami tuloy nasa spot na yun. Akala nila, nagbebenta kami dun sa spot nila. Inagawan silang customer. Oo, dun kami napaaway, pare. Parang 10 sila, pinagbabato kami ng bote, ganyan. Tapos, ako naman, ginawa ko, tawag akong polis. Kasi ako, legal naman ako eh. Tangina nyo kukulitin nyo ako sa hood ko pa. 911, what's your emergency? Tigil sila lahat. Nagalit sa akin yung kaibigan ko. Ba't ka tatawag? Sabi niya, bakit ka nagtawag? Sabi ko, bakit? Ang dapat tinawag mo, rest back. Di sabi niya, huwag kang kahit kailan na mangyari sa atin, basta huwag kang magtatawag ng pulis. Sa isip-isip ko, bakit kaya? Nung ulang napagtanto, underground nga pala kasi siya. Kaya huwag ko daw gagawin. Don't call police on yourself. Ako malakas loob ko legally. Legal naman ako eh. Diba? Tama. Ano kami, outnumbered parang na ibang kaklaseng culture. Yung akin, madali lang eh. Bata pa ako eh. Saan? Dito? Middle East. Tumira ka ba dun? First time akong dinala sa Middle East. I was 9 years old. Okay. So, Philippines. Siyempre, Pilipino ako dito. Born and raised. Tagalog. Born and raised. Wala akong alam about sa Arabic language. Dinala ako dun. Ng mother ko. Father ko, dito lang. May business eh. Mother ko. Ako at saka ate ko. Siya marunong mag-Arabic? Mother ko? Hindi rin. Filipino siya eh, no? First time namin mamimit yung buong family ng father ko. For the first time ever. Even mother ko, even sister ko, na ate ko, even ako. So kaming dalawa ng ate ko. Dinala kami doon. Iiwan pala kami. Ito na. What? Pagdating doon, dumating kami ng July. Alam mo yung pumunta ka sa bansa, tapos kausap mo, ang alam yes at saka no lang. Ganun. Ako, wala man ako alam sa Arabic. So, English ako ng English, bahala na kung maintindihan nila. Arabic sila Arabic, bahala na kung maintindihan ko. Diba? After 2 months, nakakaano na ako ng konti. 2 months. Nakakaintindi na ako. Oo. That was around August na. June, July, August. Mga 1.5 months. Nakakaintindi na ako ng konti. Pero kasama ko pa yung nanay ko noon. Tsaka ate ko, nag-uusap-usap pa kami. Yung pala, iiwan kami doon para doon mag-aral. Alam mo sa kami pinasok? Public school. Okay. Sa probinsya. So, lalong zero English. Middle East ka na. Probinsya pa. Probinsya pa. Sino mag-aalaga sa inyo doon? Yung aunt ko, yung mga kapatid ng father ko. Non-Filipinos lang? Non-Filipinos. 0 to 10% English only. Ilan taon yung ate mo nito? Ate ko noon was around 11 years old. Ako 9. Wala. Sobrang bata pa namin dalawa. Tapos pinasok kami sa public school. 3 months pa lang, wala pa akong alam. Promise yung mga kaklase ko, yes at saka no lang. Yun lang ang pwede namin usap. Biruin mo yun. Paano yung teacher? Yung teacher din, di alam gagawin. Pinilit talaga ng father ko. So, nandun ka nang hindi mo naiintindihan lahat ng... Wala. As in. Ilang oras ka sa school? 8 hours. Pero pare. Teka, even, ano yung sabi mo? Even yung mga teachers. Hindi alam. Paano ko kakausapin? Ba't kayo in-accept dun? May English. Public school eh. So, tanggap lang sila na tanggap. Ako, may nationality pa rin ako ng Middle East. Kasi father ko, Middle East eh. Middle Eastern eh. So, tinanggap ka. Hindi ka pwede lang sabihin na hindi citizenship ka mo? Citizenship. Yes. Dual citizenship. Dual. Okay. So, ngayon, punta ko doon, first semester, second semester, pare, lahat ng test paper, English ang sinasagot ko. Bawal yun. Pinayagan nila ako. They made really good exception for me daw. Wait, English yung sagot mo? Buti English yung nakalagay sa test. Sa science. Math kasi, numbers lang eh. Math, science. Yung Arabic language, wala. Talagang inutuna lang. Para lang ipasa ako. Arabic language, hindi nga ako marunong basa eh. Hindi ako marunong magsulat eh. Gano'ng katagal yung mother mo nagstay? Wala, umuwi na agad. Bago pa ako pumasok sa school. Hatid lang? Oo. 1 month lang ata siya, 1.5 month, tapos umuwi na siya. So, would you say na-accelerate nito yung... Oo. No? Pero iba yung nangyari sa akin nun. Why para kang dinala doon, tapos nila ka sa gubat.
Maging Tarzan ka, bahala ka sa buhay mo. O kasi parang unggoy sila lahat sa mata mo. Diba? Kasi, hindi ko maintindihan. Wala akong maintindihan. Pero ito yung pinakamabilis na na-realize ko nung makakapag-adjust ka talaga. Biruin mo, in 3 months, pare, almost naging fluent ako. 3 months? Yes. Paano? Kasi wala akong choice. Wala akong kausap. So, paano ka nga natututo? Paano? Ang kakausapin ko, ano big sabihin yan? Ano yan? Tapos sa ano namin? Tingin ko ito na. May mga, hindi ko rin alam eh. Basta in 3 months, kaya ko na eh. Kausap ko, naaasar ko na yung tropa ko noon eh. 3 months pa lang eh. After nung pasok ng school. Sinong madalas mong kadaldalan? Sa bahay? Kahit sino. Pinsan. Hindi, pinsan wala. Wala pa ka palang pinsan nun. Pero yung tito ko kasi 10 sila sa father side ko eh. Okay. So yung tito ko, 2 years old, mas matanda lang sa akin. Kasi tanda lang ng ate ko. Yung tito ko doon. Kapatid ng father ko. So yun yung nakakadaldalan mo? Oo, kasi panganay father ko eh. Buti marunong sila mag-English yung family mo doon, no? Well, I think yung 3 months to 5 months yun yung adjust, nakapag-adjust sila, nakapag-adjust kami. We kinda met halfway somewhere. Nagkakaintindihan na kami. Pero bro, 3 to 5 months, naging fluent ako. Tingin mo kaya mo pa rin at this age? Hindi. Iba yun, no? Iba. Siguro kasi wala kang iniisip noon. Medyo yung memory card ko noon, medyo konti pa lang yung laman eh. Oo. Ngayon, puno na bro eh. Kulang na may iCloud ka pa, no? May iCloud ka pa niyan. Oo. Iba dati. Oo, pag bata kasi empty, no? Pero biruin mo pare. Like 3 months, that's crazy. My wife naman, kaya kami nag-click ng wife ko, 10 years naman siya sa Saudi. 10 years siya sa Saudi. Bro, I stayed 5 months to 6 months. Naging fluent na ako. Pero I stayed 3 years there. Okay. And then I came back. And then I go there na lang, visitation. Once a year, ganun na lang. So, kaya mo pa rin? Oo. Up to now, fluent ako. 100%. Reading, writing, lahat. Hindi ko na makakalimutan yun. Lahat, anything. Alam mo, gusto ko ma-experience yan, tol, sa totoo lang. Yung maka-unlock ng bagong language. Kasi iniisip ko, let's say, punta ka ng China. Tas naiintindihan mo lahat nung nasa signages. Tas naiintindihan mo yung kwentuhan ng mga tao. Di ba parang bago siyang planet Earth sa'yo? Di ba? Parang ganun. Gusto kong matutunan. Yun, Chinese. So, ganun ba yung feeling pag alam mo yung Arabic? Oo. Di ba parang isa siyang bagong planet Earth? Yes. Pero nung hindi, even yung gusto jokes, maramdaman eh. Even yung jokes, pare. Ang galing. Pag sinabi ko sa Pilipino, sobrang ganda eh. Sobrang pag ganda ng joke. Pag sinabi hindi. mo doon ng awkward, anong pinagsasabi mo? Even yung idioms, yung metaphor, iba. Tapos sabi din nila, pag meron ka daw sinasalitang ibang lingwahe, meron din daw nakakabit na personality iba. Yes. Sa lingwahe. So, napipili mo mag-iiba. yun? Oo. Anong difference nung sa'yo? Maraming galaw ng kamay. Pag nag-Arabic ka. Maraming galaw ng kamay yun. Pag nag-Arabic ka, pare. Pag sa Pinoy, hindi. Pag sa Pinoy, ganun lang eh. Bakit? Pag galit kayo, doon, hindi. Mga ganun-ganun ka pa oh. Naalala mo pa yung feeling ng iba pa yung tunog ng Arabic sa'yo? Yung hindi mo pa siya naiintindihan? Hindi na, syempre. Hindi na. So pag nakarinig, automatic pick up na. Oo. Galing. Ano ko na yun? Pinagsasabi nito. Parang ganun na sa akin yun. Sobrang sobrang parang... Kaya mo na mag-eavesdrop nung ano. Oo. Ganun. Pero ayokong masyadong nagsistay sa Middle East. Kasi? Kasi unang-una, yung features ko kasi, makikita mo parang may lahi, di ba? Parang foreign Arabo. ka dun. Foreign ka dun, foreign ka rin dito eh. Oh, pero alien doon, ka pala. kasi kung makikita mo, parang nakikita pa rin nila na may pagka-Arabo to. Tapos mag-Aarabo pa ako. Talagang Arabo to. Isipin nila. Okay. Diba? Ba't ayaw mo yun? Akala nila bata ako lagi. Pare wala akong balbas eh. May asawa na ako at anak, tinatanong pa ako, kamusta yung grade 8 ko? Kasi yung ganito pare, nung walang balbas. Bakit hindi mo pinapatupo? Wala talaga? Wala talaga pare. Pinoy blood. Pinoy blood. Oh, shit. Arabong peke, pre. Ang hirap ng problema na yun ah. Arabong peke. Tingnan may mas balbas pa nga kayo oh. Nakakainggit. Sabi ko, angas ko siguro pag may balbas ako. Bagay pa sa mukha mo. Bagay sa mukha mo, di ba? Maangas kang tignan. Parang hindi ka lolokohin eh. Pero doon, boy ang tawag sa akin. 30 na ako, pare. Tinatanong, kamusta yung pag-aaral ko? Ayaw maniwalang may asawa na ako. Alam mo yun, kaya kung doon ako nag-start ng business, nahirapan ako, hindi ako siseryosohin ng tao eh. Right. Wala talaga eh. Right. Features mo, mukha ka namang Arabo. Wala ka pang balbas, so bata ka. Oo, nag-Arabic wala akong nakita Arabong walang balbas eh. Agaw nga, no? Kakaibang perspective. Nakarinig ka naman ng namumroblema. dito. Sabi ko, dito na lang ako, boss. Dito, okay pa.
Oo, dito normal. Kumbaga, pag sinabi nila wala kang balbas, at least di ako panot. Kasi isa lang yun eh. Pag nagkabalbas ka, mapapanot ka. Oo. Diba? Pick a struggle, no? Diba? Okay. Inaano ko na lang yung pinapaano. Pero hindi, mas gusto ko may balbas eh. Kahit mapanot ako, parang ano nun, gangster ka nun, di ba? Hanggang filter lang, boss. Filter lang. Hanggang filter lang ako na, hanggang Bigote. filter ko na nakikita yung tsura ko na may balbas. Oo. Pakit-kit ka pa ng konti. Ano, pwede pala, no? Nagsasuot ka rin ng mga yung robe, yung ano tawag doon? Oo, pag pumupunta ako doon. Araw-araw yun nakaganon ka. May inisip nga akong gawin na na content eh. Doon ako sa Gentry. Pero nakaganon ako. Kasi di ba may sikat si yung si Khaled sa Dubai, yung naka-thobe lang siya tapos lagi pinapakita niya mga RM, mga content creator din. Thobe pala tawag doon. Thobe ang tawag doon. Parang wala ka pang kahit anong picture na may nakaganon. Hindi ko masyado nilalabas. Pero naggaganon ako pag andun ako sa Jordan. Why not here? It's more of hindi not siya pasok sa culture. Not adjust lang din. Dito wide pants di ba? Maangas ang datingan mo. Magtob ako dito. Alam mo naman, stereotype ng tao. Tapos naka-backpack pa ako lagi. Yari na. Wala akong... Parang pangit. Oo, di ba? Magtakbuhan yung mga... Tapos sakay ako ng MRT, pare. Tignan mo. Hindi Rolex yung isiping laman eh. No? Nasa news ako nun. Wala. Alam mo naman. Sira yung branding ko nun, pare. Ang maganda nun, yung sa wife ko. Wife ko stayed 10 years sa Saudi. Hindi siya marunong mag-Arabic kahit konti. 10 years siya sa Saudi Ba't matanda na ba siya nung pumunta? Hindi rin. Iba pero, rin talaga andun yung tatay niya. Andun yung mother niya. Filipino. Pumasok siya sa school ng Filipino Arabic school. Kaya hindi matututo. Gusto mong matuto isang tao, ilagay mo somewhere. Pressure talaga. Mag-adapt ka dyan sa environment. Ikaw bahala. Galing. Pressure talaga, no? Kaya nagbabrowse na ako ng bansa kung saan ko padadala yung mga anak ko eh. Yun nyo makukulit kayo lalaglag ko doon. Maging tarasan ka dyan sa mga unggoy dyan. Bahala ka. Anong lingwahe gusto mong matutunan nila? Arabic pa rin, syempre. Number one. Kasi it's the language oldest. of the religion din sa amin eh. Right. Tsaka I think oldest? Oldest, yes. Diba? Oo. Oldest. One of the oldest talaga na preserved language. Correct. Diba? Kasi Latin, wala na eh. Nawala, diba? So, marami rin naman. Pero yun, pinaka-gusto ko number one is, of course, English-Tagalog andun na yun. Hindi ko na kailangan pag-isipan yun. Arabic tsaka Chinese. Yan. Yan. Anong lahi pinakamarami mong customers? Lahi? Aside from Pinoy? Sama Pinoy. Pinoy, syempre. Pinoy ang pinakamarami. Pinoy. Then, pare, tingin mo walang pera Pinoy? Meron. Hindi, marami rin talaga. Next. Dito ko namulat na ang dami palang. Chinese, of course. Chinese. Pinoy, Chinese. Mga puti, hindi masyado eh. Wala akong masyadong customers na puti. Honestly. Hindi yata sila ma-flex culture. Because maybe I'm not in the market for that. What do you mean? Nasa Green Hills ako, pare. Hindi doon bumibili ang mga puti. Yeah. Magtayo ka sa BGC, tignan mo. Ilang CEO ng ganito, ng JP Morgan and Chase, na mga ganun pupunta sa'yo. Okay ba? Yun ang magiging client base mo doon, no? Panibagong demographic. Grabe. What age ka nag-start mag-business? Yung legit na business talaga. Puta, bakit may hindi legit na business dati? Kwento mo nga. I mean, yung hindi hindi yung papers, walang ganun, walang mga... Yeah. I mean, naging business-minded ka lang na talagang... Business-minded lang. Yeah. Na grade 3, ganun eh. Grade 3, ganyan. Pare, dito sa Tomas Mora to. Scout Limbaga. Alam mo ginagawa ko dati? I was 8 years old. Bumibili ako ng trumpo. Trumpo? Saan bumibili? Dito sa Kamuning. Market. 20 pesos, 25. Binibenta ko doon 80. Saan? Dito sa mga bata dyan sa Scout Limbaga. Lapit lang, isang jeep lang yan, no? Takot ako mag-jeep. Pumunta ako doon, kasama ko nanay ko, mamalengke. Isang buwan kami mamalengke, kung taga dito kami. Diyan sa Kamuning. Mamalengke, nakita akong trompo. Tinanong, mura lang, 20 pesos. Binili ko. Nilaro ko dun sa mga bata doon. Siyempre, manghang-mangha sila. Ang galing. Umiikot. Mga ganun sila. Gusto nyo?
Magkano? 80 pesos. Kanya-kanyang takbo sa bahay. Dinalan ako ng 80. Hindi ko naantay nanay ko. Ako mismo nag-jeep. First time kong ever mag-jeep. Mag-isa. Para dun. Sa trumpo na yun. Tapos bumalik ako. Kumita ako. Pero hindi ko na alam sa kung hindi ginastos yung pera ko eh. Paano mo naisip 80 pesos na presyo? Out of nowhere yun? Out of nowhere. DNA, hindi no? Hindi ko na maalala kung bakit. Galing, no? DNA na yun eh. DNA level na yun. Di ba nabanggit mo sa akin, father mo is a businessman as well? Oo, ganun din. Actually, my father by profession sa dentist, sa doctor of dentist. He came here when he was 18 years old. Naging dentist siya. Nagtapos siya ng pag-aaral dito sa UE. UE siya nagtapos, yeah. Dentist. Tapos ngayon, kailangan niyang bumalik dun sa Jordan, sa Middle East, to start his clinic. Kasi hindi naman siya pwede maging practitioner dito sa Pinas eh. Bawal mag-practice ang foreigner. Okay. Pinoy lang ang pwedeng magkaroon ng PRC license dito. Ngayon, wala siyang choice kundi mag-ipon tsaka pumunta sa Middle East para mag-start ng ano niya. So, para makapag-ipon siya, nag-business muna siya. Dito doon? Dito. Oo. Yun na yung clothing. Kasi hindi na siya lumipad. Ganun, tuloy-tuloy na. Clothing na yan, yung clothing. Hindi. Iba pa. Bro, I still remember. Actually, natatawa nga ako sa mga comments lagi na parang hindi galing sa yaman yan si paring Hybe. Kaya may pinahiram siya ng to the point na very recent, yes. Pinahiram ako ng father ko ng some capital, ganun. Pero bakit ko pinanghahawakan yung capital na yun? Sa Gentry to? Oo. Hindi. Sa Gentry. Yes, sa Gentry. Is dahil yung pinanggalingan namin, alam ko. Okay. We started my father ko, first business niya, if I'm not mistaken, is the watchmaking. Pagre-relo din. Di ko alam. It's just coincidence na dito ako, Hindi na coincidence yan, ay. Pare. DNA nga yan. Coincidence pa ba yan? Naalala ko kasi may dresser ka. Alam mo yung dresser? Yung mga may salamin, may mirror. May salamin, tapos may mga